Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Para maging maliwanag yan tungkol po dyan sa kaso ni Justice Leonen. Habang maaga, alam na ng publiko kung anong panloloko gagawin dyan, di ba? At least merong nagpapaliwanag tungkol sa batas. Kaya't babasahin natin sa inyo ang kolom ni sa pahayagan, kolom ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na lumabas sa pahayagang Inquirer. Ipinaliwanag niya po dyan yung tatlong sinasabing basihan na ginamit sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Associate Justice Marvic Leonen. Siyempre, sino pakikinggan natin dyan? Mga congressman? Naku po. Siyempre, dito tayo sa dalubhasa makikinig. Sa eksperto, tunay. Percy Lapid, Pumapana. Bueno, mga kaibigan, ano ba itong unahin natin? Itong sinasabi po na sabi ng isang congressman, mga kaibigan, na yung balita, hindi naman ho actually report itong sinasabi. Ito'y column, opinion. Isipin mo yung opinion column na ay siyang pinagbasihan sa paghahain ng impeachment complaint labang kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Ang sabi po ng isang mambabatas na si Rufus Rodriguez, Senior House Deputy Speaker. Ang sabi niya, newspaper reports which were cited na pinagbasihan in the impeachment complaint against Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen cannot serve as evidence in any administrative proceedings as the case filed could be dismissed. Mga kaibigan, kahit nasa administrative proceeding, hindi pwedeng gamitin na basihan lamang ang newspaper report. Pwede niyong itanong sa akin. Kasi po, madalas o malimit nating binabanggit sa motu proprio power ng ombudsman, di ba? Nabanggit natin yan na ang ombudsman may motu proprio power yan, kapangyarihan, na kapag ka sila may naulinigan, di ba? Binabanggit natin sa mga nakaraan yan, na ulinigan na merong katiwalian. Di ba? Nabasa nila sa dyaryo. Kahit hindi pinapangalanan kung sino man ang involved dyan. Basta't minabanggit na korupsyon, pwedeng umaksyon ang ombudsman para mag-initiate ng sariling investigasyon on its own. Yun ang ibig sabihin ng motu proprio, mga kaibigan. On its own. Ayan po, sa ibang salita. Kasi yung motu proprio, legal term yan na Latin, mga kaibigan. Ngayon,
bakit sinasabi nitong Deputy Speaker na hindi pwedeng pagbasihan ang report? Kasi iba ho ito. Ang sinasabi ho, pagkakatiwalian, doon, pumunta ka doon sa ombudsman, o kaya yung ombudsman, kahit pwedeng may complainant o magpo-provide ng information, o kaya on its own, ang ombudsman mismo sa kanilang sarili ay pwedeng mag-initiate ng investigasyon, para malaman nila kung yung kanilang naulinigan, yung kanilang nabasa sa anumang pahayagan o kaya narinig sa radyo, napanood sa telebisyon, may katotohanan, di ba? Walang masama doon yun ang power ng ombudsman, mga kaibigan. Pero, para imbestigahan, di ba? Para imbestigahan. Para malaman nila kung may katotohanan. Paano kung walang katotohanan? Di ba? Siyempre, ang gagawin nun, para makapag-initiate sila ng investigasyon, susulat sila dun sa sinasabing binabanggit na tanggapan ng gobyerno na di umano, allegedly, merong nangyayaring katiwalian para sila po ay humingi ng anumang dokumento na may kaugnayan doon sa binabanggit na katiwalian. Yun ho yun, mga kaibigan. So, yung opisina ng gobyerno, magpapadala sila ng mga papeles kung ano yung hinihinging dokumento ng ombudsman. Hindi nila pwedeng subayin yun, mga kaibigan. Ngayon, dito ho iba sa kasong ito kasi impeachment ito impeachment, mga kaibigan. So, ang sabi ho ng Deputy Speaker, yung impeachment complaint na inyong inihain labang kay Associate Justice Marvic Leonen, hindi pwede yung maggamiting ebidensya sa kahit saang o anumang administrative proceedings. Kaya madidismiss o mababasura din yung complaint, yung reklamo. Ang sabi niya, newspaper reports will not hold any or in any proceedings in any court, and administrative proceedings like ours, there has to be a clear, direct testimony, and there should be testimonial evidence and documentary evidence. Yan ang sabi ni Rufus Rodriguez, isang congressman. Mga kaibigan, sipin mo, isang Tom, Dick, and Harry, isang pangahas. Ibig sabihin ng pangahas di ba? Na Cordevilla pangalan. Ang bigla na lang susulpot, maghahain ng impeachment complaint para patalsikin yung Associate Justice dahil nabasa niya sa dyaryo. Mga kaibigan, mabuti ngayon, walang ibang naghahain ng impeachment complaint. Bakit yung iba hindi maghain ng impeachment complaint? Kasi, alam nyo, nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, mga kaibigan, di ba may mga nagpapail ng impeachment complaint labang kay Gloria? Pero,
nababasura. Bakit? Kasi ang ginagawa, pag may nag-file ng impeachment complaint kay Gloria Macapagal Arroyo, nabubuhay pa nun yung Marcos loyalist din na lawyer, si Lozano, si Oliver Lozano. Oh. Magpapile agad yun. May nag-file na una, magpapile ka agad siya. Bakit? Kasi ayon nun sa Kongreso, hindi pwedeng mag-file ng sabay-sabay. Ang gagawin niya pala, uunahan na niyang mag-file pagka nakita niya na medyo merong impeachable offense. Na betrayal of public trust. Kasi yan ang mga basihan na pwedeng gamitin para sa paghahain ng impeachment complaint laban sa nakaupong opisyal na gusto mong mapatalsik. Ang ginagawa ni Lozano, uunahan niya. Pero pro-gloria siya di ba? Pro-gloria. Magpapile siya kaagad ng impeachment complaint na walang substance. Walang kabuluhan. Basta nagpapile lang siya ng impeachment complaint. Yung ginawa niya yon, taktika. Taktika ng administrasyon ni Gloria. Para ano? Kasi baka may maghain ng ibang tao, halimbawa oposisyon lalo na. Baka may maghain ng impeachment complaint, baka malechi si Gloria. Kaya ang ginagawa niya, taon-taon, nagpapile siya ng impeachment complaint. Bakit niya ginagawa yon? Kasi pagka nag-file na siya ng impeachment complaint, sino man ang magpapile pa ng impeachment complaint, kaya yung ipinail nauna ni Oliver Lozano merong kabuluhan at wala, i-dismiss yun di ba? Ibabasura rin yun. Hindi na rin tatanggapin yung mga susunod na impeachment complaint sapagkat sinasabi ng Kongreso noon na pwede lang silang tumanggap o mag-entertain ng impeachment complaint ng isang beses sa loob ng isang taon. Yun ang ginawa yun ang naging papel na ginampanan ni dating yumaong abogado na si Attorney Oliver Lozano para kahit merong issue na pwedeng pagbasihan upang ma-impeach si Gloria o masampahan ng impeachment complaint si Gloria sa Kamara, mababaliwala lahat yun. Di ba? So, eto naman, mga kaibigan, ang sabi ni Congressman Rufus Rodriguez, administrative proceedings like this require substantial evidence. Kailangan sapat ang ebidensya mo. Paano ka magpapail na ang gagamitin mo? Column. Diba? Sana kung libel yan. Pwede yung ginagawa mo sa libel case, base sa dyaryo. Diba? Dyaryo ang pinagbabasihan sa paghahain ng libel case. Hindi ba? Mga kaibigan, pero meron kang inaakusahan na ibinasi mo galing sa ibang tao, di hearsay yan. Di ba? Hearsay yan. Kaya makikita ninyo, coordinated yung yung ginawa yung ginagawa nilang hakbang. Ang tawag ko nga rito, harassment ito Pambubuli, panghaharas laban sa isang nakaupong mahistrado ng Korte Suprema.
Ang ganda ng column ni Justice Antonio Carpio. Simpleng-simple na kanyang ipinaliwanag kung ano ang ibig sabihin nung mga ginamit na basihan o kaya ano ang basihan para ma-impeach ang isang mahistrado ng Korte Suprema. Simpleng-simple. Layman ang pagkakasulat ng kolum ng isang dalubhasang mahistrado ng Korte Suprema. Na kamakailan yata pinagginawaran ng doctorate. Doktorado sa batas o ng batas, mga kaibigan. Ang sabi dito muna tayo sa Congress, dito kay Rufus Rodriguez. Sabi niya, there has to be substantial evidence that is brought about by the complaint. And if there is none, then it will be dismissed. Kung wala anyang sapat na ebidensya, i-dismiss na yan. Yang kasong yan, mga kaibigan. Isipin ninyo, nabasa niya sa dyaryo yung palang basihan. Wala makikita ninyo ito, publicity stunt ito. Di ba? Ito'y smear campaign. Yan ang mga tawag dyan para siraan. Di ba? Para maipahiya lamang. Pagkatapos sa bandang uli, wala pala silang basihan sa pagpahiya. Pero yung tao, napapahiya na nila. Pero ako, hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Alam niyo naman ang mga baliw sa kapangyarihan. Sabi nga dun sa report na ginawa, study na ginawa dito sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Digongyo. Yung mga human rights violation tungkol sa laban sa yung kampanya laban sa droga, yung mga pinagpapatay dyan, meron silang binabanggit na ginamit ito para mapilitan na sumama sa kanila yung mga local officials. At kapag hindi ka sumama, ituturing na yung lugar na nasasakupan ng isang local official, mayor ka halimbawa, hindi ka cooperative, o hindi ka outsider ka. Ibig sabihin, hindi ka kasapakat, hindi ka kaalyado. Yun ang pupunteriyahin nila para lahat yung sumuporta sa kanila. Di ba? Ang gagawin, doon mag-ooperate, doon magpapapatay ng mga tao, pagpapapatay ng mga tao ron, guguluhin yung lugar mo. Ayon yan sa study na ginawa, lumabas ngayon. At ilalabas yata itong librong ito, o kung libro yan, sa 1 taon, 2021. Alam nyo, ang Pilipinas, under scrutiny ng buong mundo. Buong mundo nakatingin ngayon dito. Minamatyaga ng galaw ang sitwasyon ng human rights dito sa Pilipinas. Number 1 yan. Balikan natin ito. Ito ngayon ang column ni Justice, Retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ang pamagat ng kanyang column na lumabas, ng kanyang isinulat na column ay grounds for impeaching an Supreme Court Justice. Mga basihan para
ma-impeach ang Supreme Court Justice. Ang pamagat ng column niya ay cross currents. Lumalabas po yan sa pahayagang Daily Inquirer at itong babasahin natin ngayon ay lumabas ngayong araw. Ang petsa ho, December 10 eh. Kaya ngayong araw ito. Ito, basahin natin. An impeachment complaint. Ang impeachment, ang reklamo raw ng impeachment has been filed in the House of Representatives against Supreme Court Associate Justice Mario Victor F. Leonen on 3 specific grounds, namely, sabi ho isang impeachment complaint ang inihain sa Kamara labang kay Supreme Court Associate Justice Mario Victor F. Leonen sa tatlong basihan ng reklamo. Number 1, failure to decide at least 37 cases assigned to him within 24 months from submission of the cases for resolution. Yung daw number 1, yung isa, yung una, yung hindi niya na-desisyonan yung may 37 kaso na naka-assign sa kanya sa loob ng 24 na buwan. Mula nang maisumiti ito sa kanya para resolbahin. Number 2, arbitrary delay in resolving cases assigned to him as chair of the House of Representatives Electoral Tribunal. Matagal daw, mabagal na pagresolba sa mga kaso na naka-assign sa kanya bilang chairman ng House of Representatives Electoral Tribunal, HRET. Siyempre, tinutukoy nila dyan kaso ni Bongit. Di ba? Nung amo nila na nung nag-file ng kaso, magpapanggap pa kayo. Tapos, sabi pa ni Gadon matalino pa raw siya sa ibang maestrado. Isipin mo, hindi na nahiya itong makapalang mukha na to, mga kaibigan. Hindi na bibigatan sa pagbuhat ng bangko niya, no? Isipin mo sa kanya nang gagaling. Mas magaling pa raw siya sa mga nakaupo dyan na maestrado. Mga kaibigan, no? Number 3, failure to file his statement of assets and liabilities. Yun yung pangatlo, di ba? And net worth. When he was a professor at the University of the Philippines. Yung palang sinasabi nilang statement of assets and liabilities, tinutukoy nila ron, nung nagtatrabaho pa si Leonen sa UP bilang profesor, mga kaibigan. Yun ang hinihingi nilang SALN na sinabing hindi nag-file. Una, sabi ni Justice Carpio, the first ground, yung unang ginamit na ground o basihan for impeachment is anchored, ay nakasentro doon sa o nakabase, alinsunod sa Section 15, 1, Article 8 of the 1987 Constitution, which states that the Supreme Court cases must be decided or resolved within 24 months from date of submission. Meron palang provision
sa saligang batas na ang wordings ganito. Cases must be decided or resolved within 24 months from date of submission. Sabi, ang kasunod, sabi, the Supreme Court has consistently interpreted this provision. Nagkaroon na pala ng mga interpretasyon ang Korte Suprema tungkol dito sa binabanggit nilang nilabag daw ni Justice Leonen. Mga kaibigan. As well as a similar provision in the 1973 Constitution. Hindi lamang dito sa 1987, kundi pati sa 1973 Constitution, meron na ring mga consistent, Ibig sabihin hindi anong tawag mo riyan? Pag sinabi mong consistent yan, tumutugma sa isa't isa, magkatugma yung desisyon. As merely directory and not mandatory. Yun ang sabi ni Justice Antonio Carpio. Hindi naman mandatory. Ayon sa mga naging desisyon, nauna nang dinesisyonan patungkol dyan sa sinasabi nilang nilabag daw ni Justice Leonen. Yung una, hindi niya nadidesisyonan yung mga kaso within 24 months. Lumagpas. Ang sabi, meron palang, kasong pinagbatayan din si Justice Carpio in the administrative complaint, sabi niya, filed by Elvira Enalves. Itong Elvira Enalves nag-file ng complaint, administrative complaint, laban kay dating Chief Justice Teresita J. Leonardo de Castro. Kinasuhan pala yan administrative complaint na napasyahan noong January 22, 2019. At sa desisyon, en banc decision, ang sabi sa desisyon, noong January last year, while the 24-month period provided under the 1987 Constitution is persuasive, it does not summarily bind this court to the disposition of cases brought before it. It is mere directive to ensure this court's prompt resolution of cases and should not be interpreted as an inflexible rule. Hindi nila nagamit yung administrative complaint labang kay De Castro. Sapagkat ang sabi ng Korte Suprema, hindi naman yan hindi summarily ang Korte Suprema persado na desisyonan ng kaso within 24 months. Sa loob ng 24 months. Direktiba lang yun. Inaatasan sila. Para masiguro na mariresolba ang kaso. At hindi dapat itong pakuhulugan na yan ay isang parang yung mandatory, yung puwersahan. Kailangan 24 months. Hindi ka lalagpas doon. Ibig sabihin, pag lumagpas ka ng isang araw doon sa 24 months, pwede ka ng kasuhan. Hindi ganun yun. Ang sabi ni Justice Carpio, when I retired from the Supreme Court on October 26, 2019,
nung siya daw magretiro noong October 2019, there were only about 5 of us. Meron lamang 5 sa amin. Sabi niya, with a 0 backlog in our dockets. 5 lang sa amin ng walang walang nabimbing kaso. To apply the 24-month rule, para mo raw mai-apply ang 24-month rule, mandatorily would result. Kung yan mandatory, obligasyon talaga, susundin mo yan. Magre-resulta yan sa impeachment ng mahigit sa majority ng Korte Suprema. Mga maestrado ng Korte Suprema. Sabi niya nga kanina, 5 lang kami. 15 yung maestrado ng Korte Suprema, kasama na yung Chief Justice. 15 yan 5 silang 0 backlog. Kung yan anya, masusunod na kung ano yung nakasulat na ganun talaga bilang mandatory, ang mangyayari niyan, di ba natatandaan nyo na isang araw, binanggit ko, bakit hindi lahat? Bakit nyo sinisingle out si Leonen? Dati nakako yan Bakit yung mga kaso ng mga, di ba, nakumbik sa, na ang mga kaso nila subject ng automatic review ng Korte Suprema hindi naman nasusunod yun di ba? Nagtatagal yung mga kaso kasi ito paliwanag ni Justice Carpio kung susundin mo raw nga naman yan, lahat yan, tanggal na yung na yan, ma-impeach lahat yung mga justice na yan. Sa kasalukuyan anya at present, our Supreme Court renders about 1,000 full-blown decisions. Pag sinabi mong full-blown, talagang tinapos yung proseso sa pagdesisyon ng kaso. Ang sabi niya sa kasalukuyan ng Korte Suprema natin, nakapagdidesisyon ng mahigit 1,000 full-blown decisions every year, kada taon, or an average of 66 full-blown decisions na ang average nakatumbas 66 full-blown decisions kada isang maestrado. 6 na desisyon ang napapasyahan kada taon. Samantala, ito sabi niya, in this U.S. Supreme Court, the average output is 9 full-blown decisions per justice per year. Sa Amerika pala ang average output nung nadidesisyon ng kaso ng Korte Suprema sa Amerika kada taon, ano lang 9 lang bawat isang maestrado 9 na kaso lang. Tuloy natin ang pagbasa. In short, sa madaling salita, sabi niya, Philippine Supreme Court justices are on the average 7 times more productive than their U.S. counterparts. Ang mga maestrado ng Korte Suprema natin, 7 ulit na mas produktibo kumpara sa mga maestrado ng Estados Unidos. Sabi niya, in my personal opinion, a justice who on the average writes more than 66 full-blown decisions per year, sa opinion niya raw, kung ang isang maestrado susulat ng desisyon, full-blown decision
na mahigit pa sa 66. Ito yung average nila ngayon 66. Pero kung lalagpas pa dyan, ang desisyon na didesisyon ng kaso ng isang maestrado kada taon, mag-ano na yan. Ang mangyayari dyan, puro mga, ano na yan, reckless. Sabi niya, may start to be reckless. Oh, di ba? Magiging burara yung, with his research, sabi niya, yung pagre-research on the facts, and the law. Oh. Maapektuhan ng quality ng desisyon. Hindi ba? Yun ang ibig sabihin. Oh, aside from researching, bukod sa pag-research at pagsulat ng kanyang sariling desisyon, ang isang maestrado ay kailangan ding pag-aralan ang desisyon ng ibang maestrado dahil baka siya ay nakapag-concur with or dissent from decisions of other justices. Baka mamaya kailangan niya pag-aralan yung desisyon pati nung ibang mga kasamahan niyang maestrado, i-consider yung pag-aaralan niya kasi baka mamaya may mga naging desisyon yun. Nakatulad sa hawak niyang kaso, kailangan pag-aralan niya dahil baka mamaya doon sa mga naunang na desisyon ng kaso, sumang-ayon siya o kaya kumontra siya. Halimbawa, yung sa kaso ng pagpapalibing kay Marcos, hindi ba tutol siya ron? Kumontra siya ron. Pero nanalo ang nasunod yung pagpapalibing kay Marcos. Halimbawa, may bumangon ng katulad na kaso na gusto ring maipalibing, na ayaw ipalibing, pumunta ron. Tapos ang naging desisyon niya ron, paborable. Mga kaibigan, di apektado siya. Parang ginawa ni Teresita de Castro, tsaka nitong yung nakaupong Chief Justice of the Supreme Court ngayon, si Peralta. Di ba yan ang humatol kay Erap sa Sandigan Bayan? Ng habang buhay na pagkabilanggo kay Erap sa kasong Pandarambong. Pero nung sila rin na kasi yung kanilang hatol na conviction ni Erap sa kasong Pandarambong, may mga accessory penalty yun. May mga naka-attach na ibang penalty ron. Ano yun? Di ba pinababalik yung pera na hindi binalik? Ano pa? Yung perpetual disqualification from holding public office. Automatic yun Yun, laging naka-attach yun, automatic yun. Yung perpetual disqualification from holding public office, any public office. Mga kaibigan, automatic yun, basta ang nahatulang ka sa kasong 1 taon. Pataas ang sentensya sa'yo. Disqualified ka na. Di ka na pwedeng kumandidato dahil public office yan Di ba? Bakit nung nagkaroon ng kaso si Erap sa ng protesta kay Erap na i-disqualify sa pagtakbong mayor sa Maynila, akalain mo itong dalawan to, si Peralta at saka to si Teresita de Castro sumangayon na pwede raw tumakbo si Erap, di binaliktad nila yung sarili nila. Yun ang dahilan. Yung sinasabi dito ni Justice Carpio, mga kaibigan, aside from researching and writing his own decisions, a justice has to study the decisions of other justices because he has to either concur with or dissent from decision of other justices. Mga kaibigan, baka mamaya
meron din sa mga hawak niyang kaso, kailangan niyang basahin din, di ba? Baka meron ding hawak yung ibang maestrado na katulad ng kaso niyang hawak. Babasahin mo eh. Kahit hindi mo hawak yung kaso eh. Pumatak sa ibang maestrado kasi papipirmahan sa kanilang lahat yan eh. Siyempre, babasahin niya rin. Baka may katulad na kaso sa hawak niya. Yun ang sabi, the law cannot be interpreted to require a person to be reckless. Ang batasan niya, hindi pwedeng pakahulugan o i-interpret, bigyan pakahulugan para mangailangan na ang tao dapat maging reckless. Maging, alam niyo na yung reckless, di ba? Yung, sa driver, kaskasero yun eh, di ba? Yung, burara, di ba? Especially when the person is mandated to render a final judgment on others. Mga kaibigan, yan ang paliwanag. Doon sa unang sinasabi nila na bakit daw 24 months mahigit na nilabag daw yun. Hindi naman mandatory yun eh. Sabi ni Justice Carpio, sapagkat meron ng mga desisyon dyan. Katulad nga yung kay Teresita de Castro. Mga kaibigan. Second, yung second ground for impeachment is the alleged arbitrary delay by Justice Leonen in resolving 3 HRET cases assigned to him as HRET chair. Ito raw yung hindi yung mabagal din na pagresolba sa 3 kaso sa HRET na naka-assign sa kanya bilang chairman. To which, sabi ni Justice Carpio, he was appointed only last October 2019. Sipin ninyo, last year lang pala na-appoint si Leonen bilang chair ng HRET, ng House House of Representative Electoral Tribunal. Mga kaibigan, the impeachment complaint admits that Justice Leonen has already resolved 2 cases and that only 1 case is still pending, which incidentally is not the case of Marikina Representative Stella Kimbo as erroneously claimed in the impeachment complaint. Doon pala sa impeachment complaint, inaamin doon na si Justice Leonen nakapag-resolba na ng 2 kaso at isa na lang daw kaso ang nakabimbin, na hindi naman ito ang kaso ni Marikina Representative Stella Kimbo na kanilang binanggit sa kanilang complaint, sa kanilang reklamo. Hindi raw nadidesisyonan yun. Hindi naman pala niya kaso yun eh. The HRET rules do not prescribe time periods. Wala palang prescribed period to eh. Within which their members must decide cases assigned to them. Wala palang mandato, wala pala silang prescribed time period. Wala pala nun sa rules ng HRET na kinakailangan ang miyembro nila ay magdesisyon kara-karaka doon sa
mga kaso kung sa kasong hawak nila. Ha? As Congress has still more than 18 months left. Ha? Habang ang Kongreso mayroon pang 18 buwan na nalalabi sa kasalukuyang termino. And since there is no time period at wala namang time period na sinasabi para desisyonan ng kaso, one cannot say that Justice Leonen, who has been HRET chair for just over a year, has arbitrarily delayed. Yung arbitrary, ano yan parang labag yan di ba? Labag sa, yung parang, labag, di ba? Yung arbitrarily. Delayed, deciding his sole pending case. Walang nilalabag doon na di-delay, do sa delay sapagkat hindi naman sila obligado. Walang sinasabi kung hanggang kailan nila dapat resolbahin sa HRET kasi chairman din pala ng House of Representatives Electoral Tribunal itong si Justice Leonen. Mga kaibigan, the other HRET members have also still to decide all cases assigned to them. Mga kaibigan, hindi lang naman siya ron, chairman siya, pero may mga members pa yun. Na kailangan magdesisyon din sa kanilang mga kasong naka-assign sa kanila. Pangatlo, finally, on the last ground for impeachment, yung pangatlong ginamit nilang, kaya daw sila nag-file ng impeachment labang kay Leonen. Even if we assume, ipagpalagay na, for the sake of argument, that Justice Leonen failed to file his SALN, ito na yung SALN, pangatlo, while he was teaching, pagpalagay na natin na si Justice Leonen ay hindi naghain ng kanyang statement, assets, liabilities, and net worths habang siya ay nagtuturo sa University of the Philippines, any such crime has now prescribed. Pagpalagay mo na, hindi nakapag-file si Justice Leonen, nung siya ay professor sa UP, baliwala na yun, yung kaso, yung krimen. Nabubura na ang krimen. Mga kaibigan, alam niyo kung bakit? Bawat krimen, merong prescribed period dyan. Kahapon lang yata natin nabanggit yun, nung makalawa. Sa libel, di ba, 1 taon. Kailangan within 1 year, makapag-file ka ng kaso kung magpahain ka ng libel. Yung ibang krimen naman, meron niya 10 taon. Di ba? 10 taon. Ito, sabi, tutuloy ko. In the 2018 case of Melita del Rosario versus People of the Philippines, ito, jurisprudence ito, decided case ng Supreme Court. The Supreme Court ruled that the prescripted period for failure to file a SALN is 8 years. Ayon sa naging desisyon ng kaso, sa kaso nitong isang Melita del Rosario na nadesisyonan. Jurisprudence ito Kaya yung mga jurisprudence nagiging batas yan dahil yan ang pagtutularan na desisyon. Yan ang magiging pattern. Kumbaga, dyan mo na ibabase yung desisyon mo. Halimbawa, may kumwestiyon, ganyan din ang kaso. Wala na yan Kasi may desisyon na 8 taon lang ang buhay nung hindi pagpapail ng SALN. Katulad nitong si Melita del Rosario, hindi nagpail ng SALN. Kaya naabsuelto ito.
Justice Leonen left the University of the Philippines more than 10 years ago. Mahigit na 10 taong umalis sa University of the Philippines si Leonen under Article 89 of the Revised Penal Code. Criminal liability is totally extinguished by the prescription of the crime. Yun yung nabubura na ang iyong criminal liability o anumang pananagutan mo sa krimen. An unprosecuted prescribed crime with a totally extinguished criminal liability cannot overturn the constitutional presumption of innocence and thus can never rise to the level of an impeachable offense. Yung hindi ka naman na-prosecute doon sa krimen na sinasabi sa iyo doon sa loob ng 10 taon. 8 taon lang ito Mahigit na 10 taon wala si Leonen 8 taon, hindi nyo siya na-prosecute dyan. Ano na yan? Hindi nyo pwedeng labagin ang kanyang constitutional right. Di ba? Yung presumption of innocence. Mga kaibigan. Kaya, ang sabi, walang impeachable offense doon sa 3 isinumiti nila. Kung maggagagugaguhan na naman yung mga mambabatas na yan, kamukha doon sa ginawa sa ABS-CBN, doon wala tayong magagawa ro. Walang hiyaan ang gusto kung gano'n ang mangyayari. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ako, humingi tayo ng paumanin doon sa mga nag-uopinion tungkol sa mga sinasabi natin. Kasi namamartido kayo Gagalit sila minsan. Wag niyong i-apply sa akin yung paniwala nyo. Kung paniwala nyo, Aquino kayo, paniwala nyo na lang yun. Pero sinasabi ko, kasi ako walang partido. Kasi ako, pumipili. Ang pinag-uusapan natin ngayon dito, yung future ng Pilipinas, hindi yung kahapon. Kaya nga sabi ko umahon na tayo yan, lumayo na kayo dyan sa Marcos Aquino na yan. Wala mangyayari sa bansa natin kung dyan tayo nakalublob pare-pareho. Di ba? Kung ang pagbabasihan na lang natin, kanino ka ba? Kay Aquino? Yung kandidato? Kahit pa saan pa yan Mapa Aquino yan, mapa Marcos man yan, ang burahin nyo yung Marcos tsaka yung Aquino. Iboto nyo siya kahit nakakampi siya ni Aquino kung siya ay karapat-dapat base sa kanyang track record. Kahit siya'y maka-Marcos, pero hindi naman siya kasing walang hiya nitong mga taong ito, hindi naman siya walang hiya, may track record siya mabuti. Boto nyo. Hindi dahil siya'y napapabilang dun sa Marcos o kaya Aquino, lalo na kung Duterte. Di ba? Dito sa administrasyong ito, wala kang itulak si Pain dito lahat ito, wala. Mga kaibigan, itong kasalukuyan. Kalimutan nyo na yun. Hindi ako partidista, kaya hindi applicable sa akin yung sinasabi ninyo na banggitin ko raw yung mabubuting ginawa. Depende ho sa topic yun na pinag-uusapan natin. Yun din naman ang sinasabi natin noon pa Kunin natin yung magandang ginawa ng isang leader. Yung masama, itakwil natin. Di ba? Lang nga naman pati yung masama, gusto mo yakapin natin. Hindi pwede yun. Mga kaibigan, hindi titino ang bansa natin. Gagamitin natin silang halimbawa, katulad si Cory. Di ba nilalabanan natin nung araw? Nung bagong upo si Cory. Nung ginawa yung Constitution, itong
87 Constitution, kontra tayo dyan. Kontra. Hindi pa natin nabasa di ba? Nagkaroon ng primer. Nagkaroon ng translation yung nakasaad sa saligang batas. Tagalog. Mga kaibigan, binasa natin Alam nyo, antay tayo nung kay Cory dahil Marcos loyalist tayo. Pero, doon sa probisyon, bakit ako sumang-ayon dun sa 1987 Constitution? Hindi na tayo tumutol. Sapagkat, merong mahalagang probisyon doon na gumagarantya sa ating kalayaan, tayong mga mamamayan, lalo kami nasa profesyon namin sa media, na ginagarantyahan ang kalayaan nating lahat sa pagsasalita. Yun ang nagpabago sa aking pag-iisip Mga kaibigan, totoo naman yun, iginalang naman yun ng administrasyon ni Mrs. Cory Aquino. Katunayan nga kaya alam, may dinimanda si Tita Cory nun, di ba? Si Louis Beltran. Pero ano yun libel case yun mga kaibigan. At kami nung nasa DCME, sinara yan Yang impila na yan, di ba? Pagdating namin sa istasyon sarado na pala kami. Magbo-broadcast kami. Ang dami ng tao ro sa istasyon. May mga foreign journalist pa ron. Paano yung nagyayabang na akala mo kung sinong nagtataguyod ng mabuti. Puro pagkain ng libre Pag nakaamoy yan na may bigayan ng pera, nandun yan Si Linggoy Alcuaz, may pakain na libre, nako. Mamadali, kahit tumataba yan hindi na nangayayat yan Mahilig sa libre Iyan ang commissioner ng noon, NTC. Isinara niya yung inimbestigahan siya ng Senado Mga kaibigan Kaya napatalsik sa pwesto yan sinibak ni Cory yan nung sibakin yan, bumabanat na kay Cory. Na-tape ko pa yung yung speech niyan Ako nga lang, di ba, yung kinukwento ko sa inyong ipinahanap ako ni Mayor Lim. General Lim. General pa si Lim noon, ng pulis. Dahil sa ako lang na nandun, na media, dun sa okasyon, na nagsalita mahigit 3 oras yata, ako lang ang nakapag-tape noon ng buo. TV, nainip lahat nakatulog lahat Mga kaibigan ako na-tape ko. Simula umpisa hanggang matapos, ilang tape yun? Cassette tapes. Hinanap ako ni pinuntahan ako ni General Ernesto Totoy Jokno. Yun ang deputy ng Western Police District. Pagkatapos yung pala, pinagtanong-tanong nila, ang nakakuha ng recording ako. Sabi niya, pinapahanap ka ni General Lim. Bakit may kasalanan ba ako? Hindi, yung raw, yung tape, baka pwedeng mapakinggan. Binabanata na yung administrasyon. Tsaka pinagtatapat niya na sila raw ang Light a Fire Movement. Ito, kaibigan natin si Doc Nonoy Zuniga, di ba? Yung idol natin singer. Natatandaan nyo ba yan? Di ba, nasabugan ng bomba yan dyan sa plaza, sa Philippine Plaza. Mga kaibigan, naputol ang paa sa CR ng Philippine Plaza. Nataon nag-CR siya. Siyempre, banda sila dun sa Siete Picados. Akalain nyo, pinasabugan yung Philippine Plaza. Sila may kagagawan Yung sinasabi niyang kinasasapian niyang grupo, yung Light a Fire Movement, para isabotahe yung administrasyon ni Marcos. Mga kaibigan, ayun naputol ang paa ni Doc Nonoy Zuniga.
yan po, depende sa issue. Kaya sabi ko sa inyo, kung ang isang presidente, ang isang public official, may ginawang mabuti, pagka pinag-uusapan natin, related dun sa na pwede silang gamiting referensya during their time, gagamitin natin yung maganda nilang ginawa. Katulad si Korea, ito pa isang magandang nagawa ni Cory nung bagong upo. Bagong upo, ba? Kami rally ng rally, sipin ninyo. Araw-araw ang rally nun. Mga kaibigan, alam ba ninyo yun? Revolutionary government yun. Yun ang hindi alam ng mga nagrarally nun eh. Ang revolutionary government, kasi binuwag ni Cory yung constitution eh, di ba? Sinuspend yung writ of habeas corpus. Pati yung mga dinisolve yung mga batasang pambansa. Mga kaibigan, nag-declare sila ng revolutionary government. Hanggang sa maisulat ang bagong saligang batas. Hindi inabuso yun ni Presidente Aquino. Cory, hindi niya inabuso yun. Kasi kung abusuhin niya yun, lahat magagawa niya nung panahon na yun. At napaka-popular nun ni Presidente Aquino. Ano siya, very well acknowledged siya bilang Presidente ng Pilipinas sa buong mundo. Tinatanggap siya at kinikilala siya ng buong mundo. Yun ang kagandahan lang kay Cory Aquino noon, mga kaibigan. Pero yung pag-iigante, sabi ko nga sa inyo, yun ang nilalabanan natin noon. Yung vindictiveness, di ba? Kami nga ang father ko nga nung pag-upo ni Cory, di ba, commentator din ng father ko sa radyo. Meron siyang may organization siyang tinayo matagal na, before martial law pa. At meron siya ulit tinayo nung Marcos time na organization. Ginamit niya yun para sa mga broadcaster, sa mga commentators na manawagan ng reconciliation. Di ba yun ang panawagan ng administrasyon ni Mrs. Aquino noon? Reconciliation. Pero sa salita lang, di ba? Kasi talagang ginipit lahat Marami ko alam na kasong ganon, ginipit. Reconciliation. Kaya noon nag-organize ng mga broadcaster ang airpat ko. Pumunta lahat doon yung mga taga-oposisyong broadcaster noon, At saka yung mga Marcos na broadcaster noon. Pinagsama niya yung sa isang okasyon. Ang panauhin, alam niyo ba kung sino? Yan, si Teddy Boy Finger. Kasi nung time na yon, siya ang nakaupong press secretary. May kukwento pa ako sa inyo. Nung nakaupo, cocktails yun Nakatayo ang nakaupo lang yung bisita. Diyan, sa Manila Hilton ginawa yun. Nandito kami nila Kauding. Malapit doon sa lamesa ni Teddy Boy Finger. Kasama niya, yung sekretarya niya, ang ganda. Ang ganda. Katayo kami. Ilang commentator yun. Ando si Jo Marie Mercader. Mga kilala yan nung panahon ni Marcos. Yan ang nagko-komentaryo. English ang komentary niyan. Mga kaibigan. Nakatayo kami, nagkukwento. Nakikinig lang ako sa kanila kasi ako pinakabata noon. Nakatayo. Andiyan si bilog yung lamesa ni Teddy Boy Finger kasama yung sekretarya niya. Ito pala si Kauding Bartolome. Doon nakatitig sa kanila. Tinitignan sila. Kunyari,
nakikinig sa amin, hindi pala sa amin nakatingin doon. Siyempre may painom-inom kaming konting alak doon. Si Kauding bigla sumigaw. Mga PA kayo, sabing gano'n, oh. Sumigaw. Mga PA kayo. Mag-anuhan na kayo. Sabi sa inyo bigla nawala lahat yung tao ro sa paligid ni Kauding Natira siya ron Siya mag-isa Tapos yung iba nakita ko nagsilabasan, umuwi na. Kasi sumigaw siya, sabi ni Teddy Boy Finger, sino yun? Siyempre wala na magsasabi. Mga kaibigan, mag-anuhan na kayo, sabi ni Sabi ko, Kauding, ba't ka sumigaw? Mga PI yan sabi nga naiinggit ako Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Mga kwento lang, Pero hindi natin nakakalimutan. Sipin nyo, tagal na 1986. Ba, 86 sila na, Ayan po, mga kaibigan. Para dun yan, dun sa mga nagkoko-comment, makinig kayo mabuti kasi hindi naman tayo, hindi tayo namamartido. Yun nga panawagan natin Wala nang kwenta yan. Kung kayo mananatili dahil sa Aquino, dahil sa Marcos, huwag nyo ako isama dyan. Di ba? Ang sa Aquino, ang dapat natin piliin, yung matino. Dito sa administrasyon ni Digong nyo, wala tayong mapipili rito. Kahit isa. Wala po. At kung meron silang patatakbuhin, hindi dahil sa maglilingkod yun sa taong bayan. Tandaan ninyo yan. Ang pangunahing gagampanan nun, iligtas sila at sumunod sa kanila. Yun lang ho, mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! May babala ang ang mga regulator, advice nila, payo, na yung mga taong may history ng significant allergic reactions, katulad ko, marami kong allergy, di ba? Hindi tayo pwede sa mga manok, mga itlog, yan. Basta may pakpak, o yung mga nuts, yung mani, hindi ko kumakain ng mani. Pag may mani dinidilaan ko na lang Hindi ko na pwedeng kainin Allergy tayo dyan, mga kaibigan. Ano pa ba? Ayun, basta may itlog at may mayonnaise. Minsan may nagpakain sa akin masarap pala yung maki. Di ba yung parang sushi? Parang sushi lang yun, hindi sushi yun. Kasi yung sushi yung tunay, mahal yun. Mga maki mura, may kanin, di ba? Bilog-bilog. Ba, sarap Habang may inom kami, yun ang pulutan Akalain nyo, bigla ako naramdaman Kinabog yung dibdib ko Sabi ko, teka, bakit parang nagpapalpitate ako? May allergy ka ba? Sabi ko, ito bang kinakain natin? Ano ito? May mayonnaise ba ito? Meron. Sus Mariosep. Sabi, di ba, ito, may nurse. Tinawag yung nurse, pinakain ako ng asukal. Isang kutsarang asukal. Nawala. Yung palpitation ko, mga kaibigan. Delikado pala yan. Dahil ito, yung dalawang nagpabakuna na medical health worker po ito sa Britain, sa United Kingdom, nagkaroon ng adverse effect sa kanila. Ang sabi ano ba sabi rito?
as is common with new vaccines, the MHRA regulator have advised on a precautionary basis that people with a significant history of allergic reactions do not receive this vaccination after 2 people with a history of significant allergic reactions responded adversely yesterday. Pwede nga mamatay dito, di ba? Kasi yung allergy, pwede ka mamatay eh. Doon ko na-realize dahil nagpalpitate nga ako eh, di ba? O di pwede ka mamatay dyan. Di ba palpitation sa puso yan? O sila, iba naman yung kanilang allergy. Di ba ho? Kasi marami tayong magkakaibang allergy. Ako, pag may sipon, allergy yung sipon ko eh. Kaya bago pa lamang, meron na akong yung mga sintomas. Nasisipunin ako. Nagsasasakit ang ulo ko. Yung bato ko, masakit. Iba ang sa akin, ang sintomas sa akin ng sipon. Ang sumasakit sa akin, itong batok, mga kaibigan. Ayun na. Tapos magdadry ang skin ko. Ayun, allergy kasi yun eh. Mga kaibigan. Hindi ako doktor, pero ikaw ang makakaalam eh. Di ba? Ikaw ang makakaalam sa sarili mo, makakatuklas kung ano yung allergy mo. Yun ang sinasabi natin. Paano yan? Kung ito sa simula pa lang may adverse effect na ito para sa mga may allergy, mga kaibigan, paano pa yung yung habang tumatagal, di ba? Kaya di ba sabi natin nung isang gabi, merong nagsalita sa TV, sa news in-interview yun sabi niya medical health worker siya, hindi siya papayag na mabakunahan. Kung meron ng available, hindi siya magpapabakuna muna. Kasi, imagine mo niya, ilang buwan lang yung, nag-testing di ba? Ilang buwan lang may bakuna na. Paano yan? Paano mo malalaman kung kailan lalabas yung, yung side effect niyan, di ba? At hindi mo alam kung ano ang side effect. Katulad niyan, nasubok lang ito sa merong mga allergy, di ba? Yung pala nga nagpapakita ng side effect. At yan, sa umpisa pa lang, mga kaibigan. So, nakakabahala, di ba? Itong bakuna. Kaya tayo, pabor tayo naman dun sa katunayan, tayo bilanggo na ng sarili natin sa bahay. Hindi nga tayo lumalabas hanggat hindi naman kailangan di ba? Tsaka pag lumabas tayo, katakot-takot na proteksyon kahit na alam nating hindi naman hindi naman ganong pagka talaga natsambahan ka niyan, yung virus na yan, wala talaga, di ba? Wala kang magagawa dyan. Kaya sabi ko nga, galit ka man sa tao, di ba? Kinamumuhian mo man ng isang tao. Ayaw mo, kumari pagdadasal mo, wag magka-COVID. Di ba? Bakit? Kasi habang merong nagkaka-COVID, tumataas ang tsansa na ikaw mahawahan. Kasi kakalat yan di ba? Habang merong nagkakasakit, kumakalat ng kumakalat. Ang ipagdasal mo, kung galit ka sa tao, kung mako-COVID siya, diretso ka agad, di ba? Pero kung mabubuhay pa yan, magkakalat siya. Kaya pinakamabuti nun, wag mong ipagdasal, di ba? Na tamaan ng COVID, di ba? Kasi sabi ko habang merong nagkakasakit niyan, tumataas lagi ang tsansa na ikaw mahawahan, di ba? Kita nyo sa Baguio, yabang-yabang, di ba? Nagluwag,
Ano kami rito eh. Mahilig din maging bida ito si ano eh. Si Kwan. Sino pangalan nito? Yung general dati. Yung mayor ngayon doon. Ha? Akala ko nung araw, okay din to eh. Yung pala, wala rin eh. May mga padrama-drama pa ito sa Senado nun eh. Di ba? Labang kay Albayalde. O yung pala, kakandidatong mayor. Mga kaibigan. At nung mayor na, wala rin eh. Ayun, ang dami ngayong COVID. Doon ulit sa Baguio. Anong gagawin mo? Balik ka na naman. Back to square one ka na naman. Di ba? Oo, para ka nagsisimula palagi. Habang lumalaga na, tumataas